Hello guys, magandang hapon. Ang sobrang kalat ng bahay. So ayan guys, nag-arrange po ako dito kasi marami po tayong itatapon ng mga gamit. Tapos ito sa kusina, grabe ang kalat guys. 20 days wala ako dito. Pati yan i-organize po yan ng maayos. Ang gulo-gulo ng bahay guys, nandun pa sa labas. Kasi itong room na maliit dito guys, inayos ko. Dapat kasi itong mga gamit na to, dito sana to nakatambak. Pero, since mayroon akong lumang double deck doon sa tinitirahan namin noon sa apartment, dinala ko dito kasi hindi wala na nakatira doon kasi demolish na yun. So, ay, napagod talaga ako sobra guys. Ang liit lang kasi ng room na to. Ayan kasyang-kasya lang tayo magdaan dito. Tapos, dapat kasi sana ito, makapasok pa siya doon. So, mas malaki-laki yung way dito. Kaso lang, naharang po siya nito guys. Tinatakpan kasi yung agusa ng tubig, ng dumi. Agusa ng dumi galing sa taas na CR. So, ganun na lang. Kasi ito guys, bakit ko yan nilalagay dyan? Kahit wala naman ako lagi sa bahay. At kung nakapapansin ninyo, wala pa namang nakatira dito. Nilagyan ko muna siya ng mga karton na ganun. Bago man tong karton guys, hindi pa nagamit. At may foam na rin dito. Yung beadings na lang ang kulang. Just in case na magpunta dito yung mga pamilya ko, may mapatulugan tayo sa kanila. So, pwede naman to alisin para iwas alikabok lang muna. Temporary lang. Kasi yung ibang gamit dito ko muna ilagay sa ibabaw habang wala pang nakatira dito. So, ayan, yung mga luma nating mga mattress. So, ginaganon ko lang siya dyan. Just in case lang, no, magdating yung mga, may matulog dito sa bahay ba. At wala po itong ceiling fan. Maliit lang talaga itong kwarto na to. Kumbaga, ano ba to siya guys? Pantry or maid's room. Pero, ang liit talaga niya. Kasyang-kasya lang yung single bed sana. Kaso lang mahaba pala itong double deck na ito. Dahil dyan nakaharang. Kunting-kunti lang talaga. Mga ganun lang ang diferensya. Para makapasok na yung Pero okay lang yan. Pwede pa naman malagyan sa ilalim ng gamit. Yung mga gamit na hindi masyadong Kaso lang may space doon sa gilid Tapos lagyan lang ng cortina dyan. Kasi CR po yung likuran dyan. Ayan, hindi pa ako tapos sa maglilinis pa ako ulit dito, mag-rearrange. Ang dami kong gagawin guys. Dito na naman tayo sa baba. So sa taas mag-vacuum lang ako bukas kasi 2 araw po ang ating off day. Ito guys, sa sobrang dami naming mga gamit sa kusina guys, no? Kasi yung asawa ko ay baliw talaga yan siya sa mga gamit ng kusina. So ito na naman ang pinag-isipan ko kung paano ko i-organize dito banda. So yung mga hindi ko na ginagamit, ilit ko na siguro. Nahihirapan na ako sa tumang kalisod dito guys. Hindi ko na alam kung saan ko ilalagay itong mga gamit. Ay, sige guys, patuloy ko lang muna itong guys, paglilinis kasi sobrang kalat. Guys, medyo hawan-hawan na rin dapita guys, no? Kaya nabalihin na ako, pero wapag na ako siya ma-arrange diha guys, Wala pa ko kapang map. Ayan, ang CR, hindi ko pa nalinisan guys. Dito din. So, nilipat ko dito yung sampayan kasi walang malagyan Total, hindi ko naman ginagamit itong aking office room. Ayan, ginagawa na lang laruan ni Gavin kasi hindi naman tayo nagla-live kaya nakatambay lang po yan dyan. Hindi pa ako nagla-live, no? So, ayan, kita nyo yan, pakita ko yan sa inyo. Ang dami naman gamit. Andyan yung mga gamit na hindi na pa namin ginagagamit. Hindi pa nabubuksan. Ayan, maraming naka-boxes, mga bags. Meron pang iba. Yan, mga damit ni Mr. Kasi minsan, tamad po siya mag-akyat sa taas. Mapalit siya ng damit. Example, sa hapon, tanghali, tamad na siya mag-akyat. So, dyan na lang niya kukunin. Yung mga pangbahay o panglakad niya, simpleng panglakad lang. Tapos, dito pa ang natapos ko. Grabe kapagod ko guys. Ito hindi ko pa na-organize ng maayos. Tumbling-tumbling pa nga itong guys. Pero napunasan ko na yan dyan. Tapos ito na yung kwarto. Ayan na. Pero ilalabas ko pa yung yung hangiran na yan. So temporary ko munang nilalagay dyan ang kaldero guys. Kasi hindi ko pa talaga tapos lahat. Ayan, ready to. Pwede na siyang kunting lang. Pwede na siyang tulugan ng 2 tao. Dyan. Tapos dito ang kusina guys. Kanina sobrang gulo. So nakapagugas na rin ako. Ayan, malinis na rin ang basura. Tubig. Ayan, nire-arrange ko na rin. Diyan ko na nilalagay yung mga condiments. Malinis na. Tapos ayan, ang natagalan ako dyan sobra guys. Hindi ko alam saan ko ilalagay talaga sa sobrang dami niyan. Mga sartin na mga stainless steel na mga plato at mga So dyan ko lang siniksik ko lang dyan para hindi siya magulo tingnan. So ayan. Ay. Finally, at na-install ko na rin ang aking CCTV dyan for the kitchen. So, dito na area. Yes. Magtapon muna ako ng basura, guys. Kasi, grabe yung basura. Walis lang muna ako ngayon. So, bukas na ako ng umaga magmamap. Walis lang muna. Tapon ng basura. Ayan, kalat pa dyan, guys. Hindi ko pa talaga na-arrange dito. Hindi ko pa nalinisan. Yan, tingnan nyo.
Ay, mga boxes guys, mga basura. Ilalabas ko lang yan dyan. Ilalabas ko yan para maaliwalas ulit ang bahay natin. Sobrang gulo pati dito, hindi ko pa nalinisan pero tapusin ko yan. Ang oras ko ngayon ay alas 4 na ng hapon pero ayan, hindi pa ako tapos. So yan, yanuhin ko pa yan, i-arrange ko pa yan tapos magwalis-walis, magpunas-punas. Tapon ko muna ang basura. Ayan na guys, nag-take out na lang po ako ng ulam. Ayan po yung ulam natin, sweet and sour na meat. Tapos yan, yung fish at saka chicken feet with mushroom. So kakain na tayo guys kasi sobrang gutom na ako at kakaupo ko lang talaga. Kakaupo ko lang. Ay ano ba yan, napindot na naman. Kakaupo ko lang talaga, kakapapos ko lang malinis. Pero hindi pa talaga as in tapos. Hindi pa ako nakapag-map. Walis-walis lang muna at arrange. Basta po ng mga basura. Kunting kalat. So, since morning, ngayon lang ulit ako nakaupo at nakakain. So, gutom na gutom at sakit ng aking mga baywang. So, makain ako ng kanin na puti ngayon. Sarap nito. Nagpa-pick up na ako guys kasi wala na talaga akong time magluto sa hagad na hagad at nakaligo na rin ako sa wakas. Kanina naligo po ako ng pawis at saka alikabok. Sobrang alikabok. So, kain tayo. Good morning guys! Today is Thursday. My sunshine is here. Ayan guys, kasama ko ang baby. First time ko siyang masamahan sa school. Since January. Ngayon ko pa lang siya masamahan. May 2. So, samahan na ang baby ni mama to school. So ngayon, nandito kami sa guys. Ayan nandito kami sa Kadaylay. Diyan lang nagbili si daddy ng breakfast ni Gab para dalhin niya sa school. What you did? So yan guys, I'm so disappointed early in the morning because my daughter wala siyang ganang mag-school. Lagi siya nag-absent. So na parang nawalan ako ng gana na iwan ko ba, heartbreak lang palagi binibigay niya sa akin. Wala siyang rason para magtamad-tamad magpasok sa school. So, nandito na si daddy. Ayan nilalaro ang bunga. Mamaya ko na kayo ikahan. Yan guys, bibili po tayo ng breakfast. Kain po tayo dito sa labas ulit. Finally, sa sobrang tagal ko na hindi nakakain sa labas, kakain tayo ulit. Dito tayo bibili guys. Mihon. Mihon ako. Asa ko. Ito kulit. Satu. Sama ini. Karong. Sama hotdog. Sama itu cabbage ada kah? Cabbage. Ya, sayur. No, yang sayur. Cabbage. Ayo ya, sosis. Sosis. Ayan guys, kabili na po tayo ng breakfast. So ganito po ang buhay dito sa Malaysia. Hindi po kami nagluluto sa bahay ng breakfast, kundi bumibili po kami sa labas guys. So ayan, dito tayo sa nakalabas din tayo. Na si Mr. kumakain na kasama si Mr. na yun. Mag-date muna kaming Mr. guys. Nandiyan yung asawa ko. Kumakain na siya. Dito tayo. Grabe guys ito yung breakfast ko. Galit na galit ako kasi ngayon lang ako nakakain ulit dito after 4 months. Ayan may talong. May cabbage with meat. Ayan may sausage, cheese, hotdog, may pork meat with meat, di ba? Tapos may sutanghon, may mihon pa sa loob. Mahangin masyado. Tapos nagbili pa ako ng pang-merienda, pang-snack ko mamaya. Ayan, mayroon tayong pancake with peanut sa loob. Tapos mayroon tayong plain pancake. Mayroon tayong anong tawag dito rice cake. All is cake. So, ano muna tayo ngayon?
cheat day muna kasi may gamot naman tayo guys. Kain muna tayo ng bawal kasi hindi naman natin damihan din. Ngayon lang naman. Kasi pagbalik na tayo sa work, back to normal na naman tayo. Nandun na naman tayo sa healthy food. Kain muna tayo. Tarap nito. Tapos yung chopstick ko, binigay sa akin. Ganun lang siya. Putol. Putol na putol. O diba? Standing. Tapos wala masyadong tao ngayon. Why nobody? No people. Walang tao. Tapos walang water. Kakain lang muna ako mga madam, no. Yun guys, tingin-tingin muna tayo dito guys kung anong mabibili natin sa groceryhan. Sa tindahan ni my headband. Hindi ako pwede mag-headband. Dito sa Malaysia guys, ang daming mga klase ng mga pagkain. Ayan, yung mga condiments. Diba? Maguguluhan ka na lang kung anong bibitbitin mo. Kagaya nito, may brown coffee ko. Mayroon din to sa Pilipinas. Pero mas marami din sa Pilipinas, mga bago ngayon eh. Mga coffee, ganyan. Ayan. Galing sa ibang bansa na to guys. Tapos mayroon din silang mga coffee dito. Ayan yung mga galing sa Kampong Tinom. Yung made in local lang talaga ng mga coffee. Pero bawal po kasi sa akin yung mga ganong klaseng coffee kagaya nito. Kasi kapag uminom ako ng coffee guys, para akong ikabuhi guys, lumulutang ako guys. Yung espiritu ko lumulutang. Ayan, ito maganda din. Ito sana pang breakfast. Yung mga Quaker, ganyan. Healthy yan. Napaka-healthy. Gusto kong bumili tapos dalhin ko sa workplace. Pwede naman ako mag-request doon kay madam. Tapos yung mga gatas dito guys, wala talagang mga Bear Brand. Yung kagaya sa atin, iba yung mga gatas nila, ganyan oh. Kaya hindi ako uminom ng gatas dito eh. Kasi yung karamihan ng mga gatas nakikita ko is yung mga mga pang babies lang. Ito naman, ito yung pang adult. Pang family talaga siya gatas. Kaso lang, dagdag budget na eh. Kuripot ito eh. Ganyan mga ganyan, mga sampalok, dry sampalok. Mga asin. Hindi ko alam kung paano nila ginagamit itong mga asin na to. Rock salt ito eh. Murang-mura lang 150 lang. So kung sa piso ito is lang to siya guys, nasa 22 or 25 pesos. So marami dito, ayan oh. Ayan, masama yung pakiramdam ko guys. Parang gusto kong mag-CR. Wala kasi CR dito malapit. Ang dumi kasi ng mga CR ng mga restaurant dito. Yung mga tabi-tabi ng mga restaurant. Kasi lumang building ito dito. Banda eh. Ay. Ang cute naman itong bell na to. Maganda siya pang pang matanda ba pag may kailangan. Ayan, may Rebena. Paborito ni Gavin. Tapos dito, yung ganito yung mga klase ng mga nila. Yung mga tawag sa atin? Condensed milk. Ayan oh. Condensed milk. Ganyan. Kita nyo ba? Tapos yung mga tawag dito creamer, manis or sweetener. Ay, iwan ko basta basta ganyan yung mga alpine sa atin. Iba dito. Ayan. May mga katol din dito mga madam. Ayan, may mga katol din. Ayan. Pakita ko lang sa inyo guys, mga pagkain ng mga pusa dyan. Kasi mahilig sila sa mga pusa dito guys. Mga panglaba. Hala. Magbili pala ako nito kasi kailangan ko to sa bahay kasi maglalaba ako mamaya. Ito na lang. Mabango kasi ito guys. Morning mist. Ayan. Bili ako dyan. Isa. Ayan. Tapos mayroon din silang Sondrox. Bibili din ako ng Sondrox. Pang pang babad ko. Mag-handwash lang po ako mamaya mga madam no. Kasi depende lang. Tingnan ko lang kung makaya i-handwash. Tapos bibili din tayo ng Sunrox na malaki na lang siguro. Ito na lang. 10 ringgit. Ito na lang malaki. Clorox po ang tawag nila. 10 ringgit po ito. Halabala ko bilhan si Gavin ng ganito guys. Watercolor yata to eh. Kasi may hawakan siya ba. Ganyan. Mahilig kasi si Gavin mag-color. Bilhin ko to para kay Gavin. Kasi nag-iisa na lang yata to eh. Mahilig kasi si Gavin magkulay-kulay. Magtingin-tingin pa tayo dito kung ano pang pwede nating bitbitin. Minsan lang kasi ako makapag-off. Ay, mamimiss ko na naman yung bahay. Malinis pag alis ko. Pagbalik ko, ang gulo na naman. Yan, yung mga sabon.
Dito guys, pag mag-grocery ka dito, dahil nasanay ka na sa mga ganong presyo, hindi ka na maano, oh, ganyan ang mga sabon. Mga sabon-sabon dito, baka naman, ayan, yung mga beauty product, nandyan, yung mga lotion, mga gel, mga roll-ons. Ay, yun nga pala, binigyan kami ng maraming roll-ons na Nivea sa bahay guys. Yung pamangkin kasi ni Mr. Supervisor doon sa isang groceryhan. Ano siya ba, parang, anong tawag doon? Ay, parang mabigat naman dito. Dalhin ko muna guys. Mamaya ako na-explain. Ilagay ko muna dito. Latak dulu boss ah. Mapili lagi lang. Ayan. Lagay muna natin dyan. So ayan guys. Pinapaharap ko lang sa akin yung camera. So yun. Ano ba yung topic ko kanina eh? Kalimutan ko na kung ano yung sinasabi ko kanina. Ayan. Binigyan kami ng mga ganitong klase na mga roll-on guys, yung mga bagong products talaga, yung mga bagong labas na mga ganito. So ang gumagamit po sa amin talaga ng roll-on is ako at saka si Crystal, yung anak ko. So yung mga ginagamit namin, mga ganito, Nivea talaga, so mahal po yan actually. Pero binigyan kami ng libre na may 8 peraso. Okay sa diabos kan? So binigyan kami ng 8 peraso guys, so ayun, nakalibre kami, hindi na namin kailangan bumili. Kasi yung pamangkin ni Mr. nagtrabaho po yun sa ano. Magbili rin siguro ako ng alcohol. Tingnan nyo naman, oh, ang made in Philippines na alcohol natin guys. Ang mahal dito, 12.90 kasi nga i-export pa nila. So mayroong malaki 21 ringgit na. So nagplano ako bibili pero ay nako. Tapos dito ha, 12 ilagay na lang natin 13 ringgit. So nasa ano na po ito guys, nasa almost nasa 180 ringgit na siya. For 150 to 180 ringgit, ganito kalaki. So, iwan ko lang sa Pilipinas no, kung magkano. Kasi nakalimutan ko na eh. Tapos, titingnan muna natin kung naka-on pa ba. Ayan, naka-on pa pala. Ayan, may mga sabon, mga brownie dito. So, yun. Nalibre kami ng ano. Marami yung nalibre sa amin. May mga shampoo. Binigay sa amin. Binigay sa amin ng pamangkin. Ang cute-cute naman ito. Ayan, marami mga tsinelas dito. Kaso lang hindi na ako mabibili. Ang dami namin tsinelas sa bahay. Hindi na halos masuot kasi bihira lang kami lumalabas ng bahay. Marami kaming gamit ng mga tsinelas, ganun. Uso na talaga ngayon ang tsinelas kaysa high heels. Kasi wala na tayo sa time na palaging nagha-high heel kasi nag-a-attend ng event, ganito ganyan, namamasyal with friends, wala na. Focus na tayo sa paghahanap ng mga pera. Pera guys, kasi kailangan na, tumatanda na tayo eh. Kailangan natin nang mag-ipon ng pera. So wala, ganun lang. So ganito, may mga tools nabibinta dito guys. Ito lang naman yung na-vlog ko na to dati dito guys eh. Ay, ang cute nito oh. Ang ganda nito ah, isabit lang. Bili daw ako dito, lalagyan ng mga spoon. Para hindi siya mag-ano ba guys, hindi siya mahal naman. Anong tawag yan? Isabit lang siyang ganun oh. Doon sa gilid para magtulo diretso yung tubig. So hindi mag-stuck yung tubig sa ilalim, so hindi siya mangingitim yung nilagayan mo. So, wala ba ibang design? Bila dito pang ano na to, nag-isip pa ako guys kung saan ko siya ibitay. Ay, bibili talaga ako ng isa kasi baling mahal. Worth it naman. Itatapon ko na yung mga luma doon sa bahay. Yung mga lagayan kung maliliit, ito na lang. Gawin ko na lang siya doon. Ibitay siya guys, lagayan ng mga bagong hugas na mga kutsara, bagong hugas ng mga luwag, ganun. So, yun ang ating mabebalay. Marami kaming kutsara sa bahay, pero gusto kong magbili ng kutsara. Ang gusto kong bilhin na kutsara, yung kulay gold. Ay, ang ganda nito, mabigat. Gusto ko yung mabigat eh. Na baka pupunta po ako ng KK mamaya, ng city. Hindi ko lang sure, no. Wala man silang gold, oy. Yung kulay na gold ba ang gusto ko. Mga tinidor na lang man ito dito. Mga karamihan mga madam. Manipis. Kagaya nito guys. Ilagay natin ganito. Ganyan. Bagong hugas. So, gusto ko siya. Malaki man. Uy, wala mang maliit. Ay, parang ginagamit ito siya mag ano guys. Yung mag-fried. Mag-fried ng french fries. Ganun pala yun. Hindi pala ito lagayan ng mga ano, stainless steel kitchenware. Pero pwede rin ito lagayan ng mga ano guys, ng mga bagong hugas na kutsara. Diba? Ilagay natin sa ganun oh. Sabit natin ng ganun, tapos lagay dyan.
Kasi mayroon din dito, ito, iba din ito. Ito naman, pang fried talaga siya. Diba? So, tingnan nyo. Pang fried ito kasi mahaba. Ito naman, yung ibang klase din ito. Yung isasabit lang siya sa loob ng ano, ng lutuan. Tapos may nakalagay dyan. Madali siyang maahon. So, double purpose. Pwede siyang lagayan ng mga bagong hugas. Kasi mayroon ako sa bahay. Kaso lang, maliit kasi. Separated yung mga spoon at saka yung mga luwag. So, bibilhin ko to kahit mahal. Mahal siya guys, as in mahal, oh. 32 and 50 cent. So, nasa 500 pesos, around 500 pesos po siya guys. So, bibilhin ko siya para makita natin. Mahilig talaga kami magbili ng gamit sa kusina guys, kahit wala naman kami palagi sa bahay. Hindi kami nagluluto palagi. Ay, Diyos ko Lord, kaya nakatambay na lang yun. Pero pag dumating ang panahon, pag nagsasawa na, bibinta ko yung live, yung mga gamit. So yan, magbabayad na tayo guys. Ito lang muna. Mauubos yung pera natin ito eh.